Magandang umaga mga kababayan at sa aking mga YouTube subscriber at sa mga charity viewers ng Bugo Biyahero at sa ating mga Christmas fanatics, magandang umaga po. At sa mga tagapanood ng Peking Koreana, kay Peking Koreana, magandang umaga. So early po tayo ngayon gumising kasi may pasok po ako alas 7. So pero ngayon maaga akong papasok kasi magpapakuha po tayo ng dugo kasi kada taon meron po kaming annual check-up. So kahapon natapos na yung ibang labs ko, yung x-ray, tapos yung UUA, fecalysis tapos na po. So ngayon yung blood chem na lang yung kulang. Ay wala pa palang drug test. So ang drug test pag off ko na lang kasi nasa ibang area, hindi kasama dito sa aming bagong building. So pag off pupunta na lang po ako. So ngayon kaya umaga tayong nagising. So update muna tayo sandali sa sa ating iniidolo si Krishna. So meron po siyang meron pong post yung ate niya. So yung dati yung sinasabi ko na nag-enjoy siya doon sa sa kanila kasi ang dami pwedeng gawin. Ngayon nag-harvest sila ng kakao. So sana sa kanila na yung kakao na yun kasi meron ako nabasa na parang nakuha na ata ni Krishna yung lupa. Hindi pa kasi niya nabanggit sa kanyang vlog pero 'di ba nung doon pa sila sa sa Mindoro, sinabi ni Krishna na na pinapapunta na sila doon sa sa nakabili ng kanilang lupa para makuha nila mabili nila pagbalik oo pag-uwi ni Krishna mabili nila ulit yung lupa nila. So siguro kasi kaya nagmamadali yung bata na makauwi sa kanila. Hala, ano ba 'to? Merong nakatusok sa ko sa damit ko. Oh, yeah. Oh, ang haba. Hindi ko napansin. Mabuti kinapa ko. So kaya nagmamadali yung bata na makauwi kasi nga yung yung sinasadya talaga niya yung lupa na mabawi kasi ang tagal na niyang pinapangarap na makuha niya yung lupa nila kasi nga ang hirap naman yung pag wala kayong sariling lupa. So meron naman po talaga silang lupa na ibenta lang kasi sa sa sobrang sigurong hirap sa mga problema kaya nabinta. So ngayon yung target ni Krishna na maibalik yung lupa nila. So ngayon nag-post naman yung ate ni Krishna, tapos meron ako nabasa. Sana legit to. Sana legit na naibalik na po ni Krishna yung ng lupa kasi nag-enjoy sila dun sa pag-harvest ng kakao. Sana sa kanila na yun yung kakao na hinarvest nila para maging maligaya na naman yung pamilya ni Krishna kasi yun yung isa sa mga pinapangarap ni Krishna na maibalik sa kanyang mga magulang yung lupa nila. Pasensya na po yung mata ko kasi anong oras na ako nakatulog. Kasi nanonood pa ako. So kada gabi alas 10, alas 11 na ako nakakatulog kasi nga iniikot-ikot ko pa yung yung mga video nila ni Sir Paul. Basta sa buong bibitin. Tingnan niyo hanggang nako Lord. So ngayon hindi ako pwedeng kumain kasi fasting. Kahapon sana kaso Monday so parang busy, hindi ako nakalusot agad. So nag-over fasting. So ngayon ako magpapakuha ng blood chem. So hindi muna tayo kakain, mamaya na lang. Hindi kasi pwede kung hindi ka kumain kasi ang bibigat ng trabaho namin. Lalo na ngayon is Martis. Today ko day. So halos na mga pasyente nga na papuntang today ko is naka-oxygen. So kami yung pupush ng carriage na may oxygen. So kami yung tagadala ng pasyente tapos dala pa namin yung oxygen. So kung wala kang katulong, bitbit mo pa yung yung carriage na may oxygen tapos yung isang kamay mo nakahawak sa wheelchair, dala mo yung nanay na may nakaupo na bata. Yun yung mga trabaho ng isang nursing attendant. Hindi po yung iba na parang nakikita basic lang, hindi po. Sobrang bigat po ng trabaho ng nursing attendant dito sa amin kasi
mababae ka, malalaki ka, yun yung ginagawa, walang pili. So ikaw talaga mismo yung magbubuhat ng, hindi naman binubuhat yung oxygen, meron naman lagayan. Pero ganun pa din, mabigat pa din yung oxygen, kaya minomonitor kami kada taon kung kumusta na yung pangangatawan ng mga empleyado nila, kung okay pa ba, hindi pa ba mga depressed. Kasi yung iba, nade-depress na. Pero ako hindi naman ako nade-depress kasi lalo naman akong lumalaki. Excuse me po, yung iba pumapayat, hindi kinaya yung bigat ng trabaho. Pero ako, sa awa ng Diyos, ilang taon na ako dito, magto 12 years na ako, so ganun pa rin yung katawan, tuloy-tuloy pa rin yung paglaki. Hindi magawa yung pagdadayet kasi sa sobrang bigat ng trabaho, kailangan mo talaga kumain. Kailangan mong kumain para hindi ka mahimatay. Lalo na ngayon, 12 hours yung duty namin. So, ngayon, magpapakuha akong dugo. So, mamaya pa ako makakakain kasi magba-vital sign pa. So, uunahin ko mag-vital signs kasi mag-iikot na yung mga doktor. Kailangan nila yung mga vital signs sa mga pasyente. So, siguro makakakain ako nito mga alas 10 ata, alas 9. So, sana kakayanin ang katawan ko ngayon. Kailangan ko matapos yung kailangan ko matapos yung annual check-up ko. Kasi kailangan pag gawa ng DTM, meron na kaming certificate na maibigay. So mamaya na lamang po, yun lang naman po yung update natin. Tapos meron pa pala akong pahabol. Itong si Inkar, napapansin na ni Sir Paul. Puti pa si Inkar, napapansin. Panay tawag kasi ng daddy, sabi ni Sir Paul. Ano ko yung post ni Sir Paul, natatawa ako. So, ayan na lang natin si Inkar. Iniidolo niya si Sir Paul may pinapantasya niya yung iniidolo natin. So, ayan nating ma-inlove yung babae. Kasi, di ba, dagdag inspirasyon yun sa kanyang trabaho. Kaya hayaan mo na lang Sir Paul. Merong isang babaeng umiibig na ibig sa'yo. Huwag mo na lang Kasi talaga nakakatawa si Inkan. Halos dami niyang post patungkol kay Sir Paul. Iniintay yung daddy daw niya. Diba? Sige lang Inkan. At least napansin ka na, di mo, dinag ka pa ni Sir Paul. At least ikaw, napansin ka na ni Sir Paul. Ngayon, parang sikat ka na. So, pagpatuloy mo lang yung pagiging tawag doon, na sobrang kay Sir Paul, pagkabihag, kain. Basta iniidolo kita. Nakatuwa sobrang tong babaeng to. Kasi nakakalungkot naman doon sa tinatrabahoan niya. So, gumagawa siya ng wala ba siyang ibang magawa ng mga content. So, yun lang ngayon. So, supportahan din natin si Inka. So, pag-ibig niya yan Huwag mo na lang kasi kung